Hello everyone, ako po si Larry Gasilla at ito yung Supernatural Moments. Sa oras na ito, pag-usapan natin yung dahilan na maaari po nating gawin para mamuhay tayo na hindi po tayo kondinado o guilty sa paglakad sa mundong ito. Sige po, atin pong buksan ang ating mga Biblia dito po sa Aklat ng Roma, Kapitulo 8, Talatang 1, may nasulat pong ganito. There is therefore now no condemnation to those who are in Christ Jesus. Okay? Who do not walk according to the flesh, but according to the Spirit. So makikita po natin dito na yung condemnation po ay dako lang sa atin kung tayo po ay wala sa Panginoong Hesus. Kung hindi po natin alam yung katotohanan na tayo po ay sa loob ng Panginoong Hesus. Okay? So gusto ko lang pong bigyan po kayo ng ilang patungkol sa pagkasulat ng tekstong ito, Romans chapter 8 verse 1. Yung original text po nito ay hindi na isulat yung who do not walk according to the flesh but according to the Spirit, no? So yung original text nito is there is therefore now no condemnation to those who are in Christ Jesus, tuldok. Ayan. So actually yung New International Version ay mas na-capture niya yung original statement dito sa Greek, no? So yun lang po. Napakasimple lang para mamuhay tayo sa no condemnation, na hindi po tayo inauusig o inuusig ang paglakad natin sa mundong ito. Napakasimple lang po. Kailangan lang po nating manampalataya sa Panginoon. Okay? So hindi po kailangan dito yung gawa natin, yung performance natin, yung paggawa ng mga matutuwid na gawain. Hindi po. Kasi ito pong lahat ay ginawa ng Panginoong Hesus. No, kung titingnan po natin at babasahin pa po natin dito sa talatang 2, no? Sabi doon, for the law of the Spirit of life in Christ Jesus has made me free from the law of sin and death. So mapapansin nyo na sa talatang ito may dalawa pong uri ng batas na tinutukoy dito. Yung pong batas ng Espiritu ng buhay kay Kristo Jesus at yung batas ng kasalanan at kamatayan. Hindi po ito yung parehas nung sa batas na yung Ten Commandments. Ano? Indeed, yung Ten Commandments po at yung mga ilang pang batas na nasulat po sa Biblia, yung 613 plus Ten Commandments, 623. Bubunga po yun ng ng tinutukoy dito na law of sin and death. No? Pero yung tinutukoy po dito na law of the Spirit, ito po yung parang parang subject tayo doon sa batas ng Espiritu ng Diyos, Espiritu ng buhay. Parang nandito tayo sa mundo, 'di ba, yung earth ay may gravity. So habang nandito tayo, nakatayo tayo dito sa ibabaw ng mundo, subject tayo sa law of gravity. So hindi po natin pwedeng i-deny. So, hindi ka pwedeng umakyat ng mataas na building, no? Halimbawa, sa 6th floor at sabihin mo hindi ka naniniwala sa law of gravity at tatalon ka. So, mahuhulog ka po talaga. So, in the same way, ganoon din po, pag tayo po ay nag-ooperate doon sa Espiritu ng Diyos, the Spirit of life in Christ Jesus, nandun tayo sa lunya. Ibig sabihin, nandun yung kalayaan, nandun yung kapayapaan, nandun yung pag-ibig, doon nag-ooperate lahat. At yung isa naman na tinutukoy dito, na yung batas ng kamatayan at sin and death at kasalanan, nagdudulot naman ito ng mga negatibo sa buhay natin. Nandun naman po yung sakit, karamdaman, kadiliman, kakulangan, kahirapan, yun po. So yun po yung epekto niya. So kaya nga po, gusto ng Panginoon dito sa mga talatang ito na
mamuhay tayo sa walang condemnation. Kasi pag tayo po ay namumuhay sa condemnation, sa kondenasyon, sa guilt sa buhay natin, ibig sabihin po, hindi tayo nabubuhay kay Kristo, no? So, simple lang po para mabuhay kay Kristo, manampalataya po tayo sa Kanya. Hindi po tayo magtiwala doon sa ginagawa natin, bagkus sa ginawa po ng Panginoong Hesus. Paano natin po yan nasabi? Kasi dito po sa Romans 8, ano po, sabi nga po dito sa verse 3, no, sa talatang, for what the law could not do, in that it was weak through the flesh, sabi doon, God did by sending His own Son in the likeness of sinful flesh, on account of sin. He condemned sin in the flesh. So, hindi po sa gawa natin, bagkus sa gawa ng Panginoong Hesus. Yung nagkondena ng mga kasalanan natin, sa imbis na tayong kondenahin, kinuha po ni Jesus doon sa krus ng Kalbaryo. Siya po yung kinondena, kaya nga siya po yung nagpakahirap, siya po yung namatay, siya yung naparusahan. Kasi yung kasalanan natin na supposed to be sa atin ipaparusa ay kinuha po ng Panginoon. So, hindi po kasi natin kayang gawin talaga ang batas at sundin talaga ang batas. Maraming beses po tayong bumabagsak kasi yung flesh natin, yung laman natin ay mahina. Yan po yung sinasabi sa Roma 8, talatang 3. Kaya pasalamat po tayo, mga kapatid, sa Panginoong Hesus. He did it all. Ginawa po niya lahat. Kaya kung tayo po ay mamumuhay sa condemnation, po, ibig sabihin, hindi po natin tinatangkilik yung ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo para sa atin. Kaya kailangan manampalataya tayo. Yung pagtangkilik po natin ito ay pananampalataya sa ginawa ni Jesus sa krus para sa atin. So, in this way, malaya po tayong nabubuhay tayo na hindi po tayo condemned. Kaya kung ikaw man po ay nakakaranas ng condemnation sa iyong buhay dahil siguro sa mga ginawa mong mali, sa mga pagkakasala natin, pagkakataon po natin para maranasan po yung regalo ng no condemnation ng Panginoon. Manampalataya po tayo sa Kanya. It is actually, sabi nga, napakadakilang honor o parangal sa Diyos pag tinangkilik po natin ang katotohanan ito sa ating buhay. Kasi kalooban ng Diyos na ikaw at ako ay namumuhay sa hindi condemnation, sa no condemnation sa mundong ito. Kasi kung mapapansin mo sa mga susunod nating pag-aaral, yung no condemnation, ito yung gateway, ito yung daanan, no, para mabuhay tayo sa Espiritu ng Diyos. Mabuhay tayo sa sinasabing sa buhay ng Diyos. At ito rin yung kaparaanan para maisabuhay po talaga natin yung pagiging anak natin ng Diyos, no? So, dati, isa lang po yung anak ng Diyos, ang Panginoong Hesus lang. Pero dahil po sa ginawa ng Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo, lahat po ay nagkaroon ng pagkakataong maging anak ng Diyos kung tayo po ay maniniwala. Actually, nais ko pong ipakita sa inyo dito po sa Juan, John chapter 1, yan. Dito sa verse 12, yan. At ang sabi po diyan, but as many as receive Him. Yung Him dito po ay ang Panginoong Hesus. To them, He gave the right to become the children of God. To those who believe in His name. So kung maniniwala tayo sa pangalan ng Panginoong Hesus, tayo po ay nagkaroon ng pagkakataong maging anak ng Diyos. So paniniwala po, maalis yung condemnation natin, mabubuhay tayo sa no condemnation, at tayo po ay ma-i-establish, no? Masasandig tayo sa katotohanan na tayo po ay mga anak ng Diyos. Ayan po. So alalahanin po natin yan palagi, no? Na dahil sa sakripisyo ng Panginoon, yung atin po mga kasalanan ay na-condemn na doon sa krus ng Kalbaryo. Kaya ikaw at ako ay hindi na po kailangang mamuhay sa no condemnation. Para maranasan mo ito, maniwala po tayo at lubusan nating ibigay ang tiwala sa ginawa ng Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo, imbis na sa
ginawa natin o sa gagawin natin. So, yun lang po. The Lord bless you and protect you. May the Lord establish you sa kanyang mga salita. At ano man yung mga challenges mo sa buhay, paniwalaan mo lang palagi na you are not anymore condemned. Just believe God. He gave His life for you. At yung mga kasalanan mo ay pinaghirapan niya at pinagsakripisyohan niya doon sa krus ng Kalbaryo. Maraming salamat po. Sa mga susunod na video, abangan po natin at masarap tayong ma-establish sa biyaya ng Diyos. Thank you.